when we have your media friends. Of course, they will be asking you questions about the outcome of this match and then some personal questions as well for their articles and other articles. So I guess we can start the interviews now. Questions? Congratulations, Minana. The first question goes to Coach. Anong masasabi niyo sa paano yung natalo yung PH, especially since they were dominating in the first half of game 1? Pinagandaan lang talaga namin sobra sa etong first set kasi syempre bawat team naman pinaghahandaan namin. So mas ano lang talaga, mas prepared lang talaga kami kaysa sa kanila. My next question goes to you, Don. Back at M5, you told us that you're getting serious in season 3. Anong mga inputs mo or may mga contribution ka ba dito sa Minana? Sa akin, dun sa pag mag-excel kami, pwedeng isa-isa ito muna, layer by layer natin kasi mahaba ito, bigyan nila lang ako ng time. First thing first, kaya kami mag-excel dito, nung nakita ko, kasi yung gutom nung ibang player, yung natin sa Minana, nandun eh. Kasama si Domeng, yung perfect playstyle niya, nag-fit talaga kay Miles, kay KSN, pati kay Lancy. Siyempre sa'yo ko din sinabi na nawala si JM, di ba? Okay, nawala si JM, nag-aagod kami ng fit, and na-fit sa team namin. Ang dami nag-try out, kasama nandun si Kurt. Pero si Kurt, nakilala ko siya hindi dahil sa RSG, dahil kasama ni Yahweh sa rap game palagi pag nanonood ako. And si Yahweh pagka nag-RG yun, ayaw niya talaga na mahina yung account niya. So, kasi kilala ko si Yahweh, so gusto niya palagi malakas tayo sa RG, malakas tayo sa pag nag-i-stream tayo, hindi tayo matatalo. Di ba? Pag nag-i-stream siya sa YouTube, gano'n sa Facebook. Doon ko nakita si Kirk, and then si Kuzen, minessage ko kaagad, sabi ko, since kating mo dati si Kirk, kontakin mo ko kaya. Ipo-force ko siyang magta-try out siya sa amin. Bawal yung no na answer sa kanya. I only accept PS. Talagang nakita ko yung playstyle niya, tuwa-tuwa ako. And yun, nag-try out siya. Then, dalawang team yun, nasa isang second 5 siya. I cannot say second 5 kasi isang team lang talaga. Pero nandun siya sa isang 5 na kasama sila sumpak. And super ibang klase yung playstyle niya. Yung aggressiveness and shot call niya nandoon. Yung hinahanap namin na katulad kay JM nandun din. Tapos yung dominant siya pag naglalaro talaga ng game. Not inside of the game, yes, inside of the game, dominant siya. Pati din sa shot call. Alam niya yung gagawin. And doon nag-excel sa akin talaga si Kurt. First tryout niya palang sinabi ko na agad, tol, kuha ka na. First day, siya unang mag-tryout, kinuha namin siya agad. Ganun ako nawindang sa kanya. And ayoko nang maganasan yung nawala sa kamay ko dapat na babae outing ko na si Edward. Ayoko nang dumating sa point na yun. Ayoko nang magsisi. So, kinuha talaga namin si Kurt. Yan. Let's go to Kurt. Congratulations sa debut mo dito sa MTL. And surprisingly, you're the explosive element of your team sa victory tonight. Anong masasabi mo sa laro? Bakit kayo nanalo? Anong mga nakita mo sa match with TNC? Especially when they were like cornering you in the early part of the game. Ano po? Parang prepared na po kami. Pag nag-late game po, ganun, prepared po kami. Lagi po sa practice namin, nangyayari yung ganung scenario. So, parang hindi na po bago sa amin. Ayun po. Carlos? My question will be for si kay Doggy. So, Doggy, napanood ko yung vlog mo tungkol about kay Edward, yung sinabi mo kanina. So, na-mention mo sa vlog mo na si Edward, yung mentality niya, na parang may initiative siya, like yung mga heroes, pag-aaralan niya, and then mabilis niyang, magagapay yung mga heroes. So question ako, now you mentioned na parang ayaw mo maulit yung nangyari noon. Curious ako, like ano yung meron kay Kirk? Anong mentality, yung kanyang mentality? What can you say about his mentality? Anong nagustuhan mo sa kanyang mentality? Ayaw ko naman maging generic, sasabihin, like always na sinasabi ng mga ibang tao kasi gutom siya. Pero yung nakita ko kasi sa kanya,
sa bawat scream niya sa tryout, screams, pag nasa Pangasinan ako kasi nanonood ako, nilalike nila kaya lang sa akin, so grateful ako sa mga coach, thank you so much, di ko kayo mapagalitan. Kaya kasi like, pag hindi naka-live, nagagalit po ako, like, at least na monitor ko. Sa akin kasi, ayoko maging perfectionist, pero at this stage na tayo, season 13, I don't want maganap sa amin yung last season. So I think we accept mistakes, but on a minimal level lang. Right? So, yung nakita ko kay Kirk is yung willing niya matuto. Pag pinagsasabihan ko siya, pag pinagsasabihan siya ng mga coaches, masala kay Iba DJ, pagka nagagalit si Coach Iba DJ, sinasabi niya palagi na, never nagalit si Coach Iba DJ, sinasabi niya yung weakness, pros and cons, pag sinasabi kay Kirk, nakikinig siya. And ang kinagandaan dito, pag tinatanong ko si Kirk, paano ba yan? Kasi match-up nung dati si JM versus Kirk. JM sinasabi ko, JM, lumalang ako sa'yo si Kirk. Gusto ko mentality ni JM nun. Boss, di mas malakas ako. Pagbubutihan ko lang, pangit ang hindi ko. Sinabi ko yun kay Kirk, paano ba yan? Pinatalo ka na ni JM, papayag ka niyan. Paano kita line up? Sinasabi niya, hindi boss, di pagbubutihan ko, papracticein ko tong hero na to, di ako titigan niya pa ako. Ayun yung mga gustong sagot. But the thing is that, that's only an answer. Madaling magsalita, mahirap gawin. But the thing is that, they do the initiative. Ginagawa talaga nila. Ayun yung hinahanap namin. Kasi, right now, like I said, di kami pwedeng mag-accept ng mga mali. Kasi kailangan talaga namin makapag-playoff. We want that playoff. Do we want the champion? Yes. We want the champion on our belt. Pero, ang focus namin, one step at a time, makapasok tayo ng playoff, and then paghahandaan ng mga coach. Ayun lang. Thank you so much. Hello, good afternoon. Paolo po from Fragster.com. To Coach Bitoy and siguro Donnie and Coach Iba DJ, you can add. A lot of what had happened in the first game was comebacks. Galing yung bumasa ng comebacks. No? Is it something that probably the other teams pwede nilang some sort of asahan coming into season na Minana is a smart team, they know how to come back, and when they come back with someone like Kirk on their side, strong yung comeback. Hello. Bale yun po. Kasi sanay po kasi talaga kami sa scrim na na may games talaga na naluluwi kami early. Pero since may mga hero kami na mga pan-late game talaga, example, si Clint tsaka si Novaria. Kaya kahit maluwi kami early, okay lang sa amin. Basta pag nakuha yung tamang item, makakalaban na kami, tapos makakambak na sa game. So parang late game focus yung ano nyo ngayon? Parang Depende sa draft. Depende sa kalaban. Depende lang. Situational siya. Situational. Yeah. Sa side na po yun, masyado kasi tayong pinuri natin si Kirk, but yung stick na naganap doon kaya ba't nahirapan yung team namin sa game na, yung first game is kasalanan ni Kirk. Kasi alam yan nanggigil siya dahil sa ultimate ni Novaria nakuha yung apat. So, flicker in, sabay ulti. Yung kasi lineup ng TNC noon for engaging talaga like meron sila Trista, meron sila Minotaur. So whoever took the turtle at that time, talagang mag-i-engage. Sa amin naman, yung sa side namin, whoever took the turtle, out muna tayo. Kasi Rafaela lang kami, so pang lang kami. Front back lang talaga. Like Blacklist playstyle. Just open book naman tayo. Blacklist playstyle. Hindi namin on that side, hindi namin respeto yun. Yung line nila, then hate with the Gushon pick, nakakawag lang talaga. Bawat bush doon, mababaliw ka. Bushing ni hate doon, napaka-perfect. I think nagkamali lang talaga yung TNC on that Lord na kinuha nila, tapos pumasok agad si Ryzen, tapos yung fail ulti ng ex-player nila ng Terisla. Doon kami nakaka-comeback. And third turning point namin yung mamaw na play ni Kirk, nahuli niya yung carry. So at that time, it was talagang amin na yung game na yun. Kasi let's say sabihin natin na sanay talaga, sinanay ng mga coaches namin yung player na Durance game talaga. Early, late, tumagal ng 30, kaya namin to. Hanggang mag-speed game tayo, kaya pa din namin. Thank you very much. Last question, please. Last question. Sorry. Yun. So,
question for anyone. Maybe nga, yung mention nga ni Paolo about the comeback, or about the comeback, sabi ni Sir Mario about the TNC dominating from the start. Yun nga, you mentioned na rin about yung sa nangyari kay Ryzen. So, what was the reaction like when you saw Ryzen? Ba't pumasok sa base natin na andun pa yung iba sa baba, sa bot? As a viewer point, grabe naman, I think magiging agreed na sa atin yung mga coach. For perspective of view ng player, magkaiba kasi po talaga. Yung time na pinasok ni Ryzen, I think miscom, kasi nasa kanila yung Lord. So ang plano talaga nila doon, I think, is to at least get the tower and then pumatay ng isa, sa kanila na yung game, basically. Pag nagawa nila yun, sa kanila na yung game. Kaso hindi sila nag-sync dun sa play nilang yun. Yun nga, nagkamali si Ryzen. Tapos yung ulti ng Terizla, flicker ulti yun eh. Correct me if I'm wrong. Flicker ulti yun, wala siya nahuli. So, dun pa lang, nagkamali na sila. Nakabawi kagad kami. And hindi yun massive bawi kasi if you gonna check it, like replay by replay, wala masyadong goal na nabawi ang Minana doon. Yung pinaka-massive play na talaga na nakabawi ng goal yung Minana, tapos dumikit, is yung sa play ni Kurt na nahuli niya yung carry. Kasi carry doon, hindi namamatay eh. Ang problema na talaga namin doon yung carry. Kasi ang ganda ng lineup nila, perfect na perfect. Props doon kay Ben Ings. Kasi ang ganda ng draft, like may pang-initiate, may pang-disengage. Ayun nga, like hindi kasalanan ng coach, kasalanan ng player. Ng gigil, they want to end it super fast. At saka I think alam nila eh. Alam nila na pag umabot to na late game, didikit to. So, doon sila nag-focus na tapusin early. Kaso yun nga, nagkamali sila ng initiate. Pag nang gigil. Okay, now we move on.